Dito na po ulit, nagbabalik si Yusek Timor Boss. Sir Tim, magandang hapon po ulit. Ay, Bong, magandang hapon. Sorry medyo anong yung signal natin. Yes, sir. Sige po. Sir, matanong ko lang kasi pinag-uusapan natin ngayon yung e-trikes and e-bikes on major thoroughfares and national highways. What's your opinion on this, sir? Well, una-una tama naman yung sinasabi nila, MMDA at LTO. Kailangan, yung mga lugar talaga, Bong, alam mo naman yun na may mga lugar na hindi dapat ng mga ganong sasakyan. Meron din naman sigurong dapat natin payagan na, lalo na sa mga komunidad, subdivision, mga ganun po, pwede naman talagang gamitin yan. Pero siguro dalawang bagay, kailangan ng i-rehistro talaga yan, dahil dumadaan naman sa kalye. Kailangan may training talaga yung mga nagmamaneho niyan. Saka dapat may lisensya rin sila. Kung ganun na rin lang kasi siyempre sinasabi ng mga kababayan natin, mga kapatid natin na gumagamit yan, wala naman sila magamit. Failure nga naman na bigyan sila ng sapat na transportasyon. Ang hingin lang natin sana mag-training sila, magkalisensya sila, yung sasakyan po nila marehistro. And on specific roads lang po, wag dapat pangkalahatan. Yun ang aking opinion, Bong. Tama yun, sir. Actually, sir, meron naman tayong panuntunan. Hello, sir. Lalong-lalo na po sa mga tricycles. Hello. Sir Tim. Opo. Alam mo, Bong, sa tama, pasensya kayo. Opo. Alam mo sa mga lugar na, kunwari sa China, kung saan ginagamit yan, sa India, usually, ang gumagamit ka niya, nakakatuwa nga kasi mga senior citizen na naghahatid ng kanilang mga apo sa eskwelahan o nag-grocery. So, tingin ko naman hindi rin dapat malayo ang gamit natin sa ganyan. Yun nga lang, dapat hindi yan pwedeng pang EDSA, hindi pwedeng pang national road, hindi pwedeng kung saan-saan na lang. Tapos, dapat marehistro rin sila. At dapat yung mga driver natin, dapat may lisensya. Ayan yung mga problema na na-encounter natin nung araw, Bong, maalala mo, wala silang lisensya. Opo. Actually, Sir Tim, resibo. Yes. Actually, Sir Tim, pinapakita nga namin dito sa TV ngayon, yung e-trike, nasa Osmeña Highway, could barely keep up with the speed ng mga kotse doon sa highway na yon. So, napakadelikado. Sir Tim, maalala mo, meron din po tayong tricycle ban sa national roads, di ba? Meron po, tama po kayo. So I think yung the reason behind why we ban them kasi hindi sila maka-keep up sa speed. So I do not know with electric vehicle if they could. At saka napakadelikado po, parang napakagaan po ng chassis ng electric bikes Meron po mga tulad doon na sasakyan na gasolina, yung ICE na tinatawag nila, meron naman yung classification yun kung anong lakas So yung mga nakikita nating malalakas na electric, malalakas na talaga, yun siguro pwedeng payagan na. So I guess important is the classification. Yung sinasabi mong parang golf cart, wag dapat yun gamitin. Mas mas malakas pa nga yung golf cart So kailangan talaga siguro in fairness sa taong bayan dahil mukhang alam naman nila bawal pero hindi nila maintindihan saan ang bawal, ito bang hawak ko bawal, ako babawal So maybe we should spend time on communicating this to our publics and siguro madali naman ipagbawal yan, susunod naman ang taong bayan basta ibigay nila sa kanila yung tamang impormasyon. So tama sa akin po ganun tama yun, sir, I agree on that kasi Sir Tim, alam mo, naglabas tayo ng Administrative Order noong 2021. It's Administrative Order 2021-039. Actually, classify na po yan. Pero it was really confusing kasi nga po, it looks like pwede, pero pag tinignan mo yung power rating, hindi po, underrated po. So sabi ko nga, why don't we come up with the sticker system para ma-identify talaga kung ano power rating if it will classify as L4 or L5. Meron din po mga ganong category, Sir Tim actually, Bong, tama yung akin, why penalize the driver lang, Why just the driver? Bumalik po tayo, let's take a step backward. Sino ba nagbenta sa kanila niyan? Dapat yung responsibility rin dapat ibigay natin sa mga nagbebenta na i-inform na nila yung mga kanilang mga buyers na hanggang dito lang po kayo, di ba? Hindi pwedeng sabihin nila, hindi nagbenta lang kami. So, and then LTO, sana, may kung kailangan ng lisensya ng mga yan, bibigyan na nila na natin ng lisensya.
there are always violations if the law is not clear. And despite the fact na meron na ho tayong memorandum order na sinasabi natin, hindi pa ho klaro. And siguro magbigay tayo ng moratorium hanggang kailan dapat yung ganun na ano. But definitely, dapat i-ban, i-regulate, lalo na sa mga public roads. The drivers must be licensed. The vehicles must be registered. They must have insurance. Treat them, if they want gamitin yung kalye, might as well treat them as like the rest. But, Yes. pero hindi ho pwede yung parang grocery cart saka yung golf cart. Talagang dapat yung certain classification lang. Tama yung Sir Tim, Sir Tim, yung kasi yung LTO, they postponed this until January 2. So that's a month from now. What do you think they should do for this period before they re-implement this on January 2? Bong, alam mo yan, number one, dapat talaga information campaign. Tama po. Hindi lang sa publiko. Pero number two, lalo na, equally important, yung mga yung mga enforcers. Yes. Ikaw, alam mo yan, Bong, Yes, sir. Enforcers should know exactly anong inuhuli nila. Yung mga nagbebenta, dapat alam nila. So, I guess, responsibility must not just be borne by the users, but by everyone along the line, no? Yung ika nga nila tinatawag nilang accountability must be present. Parang sa flood control yan Tama. Hindi lang naman dapat yung dapat lahat na kasama sa proseso may pananagutan. So maganda hong panahon ito para iugnay ng LTO lahat po ng stakeholders dito. And ikaw, alam mo yan, naman, nakikinig naman ng tao But I guess that's what hindi lang dapat may kasalanan dito yung gumagamit. Lahat dapat. Tama po yun. Sir Tim, palagi ka po naming iimbitahan dito because your vast knowledge and experience on transportation is undeniably vast. Tayo, senior citizen. Hindi naman, sir. Pero yung karanasan at yung kaalaman, malawak po talaga. Sir Tim, maraming salamat po sa pag-unlock sa aming maraming salamat. interview. Congratulations on your new program and I'm happy for you. Hopefully madami pang katulad mo na nagbibigay pugay sa mga enforcers at saka yun yung problema sa traffic bigyan natin pansin talaga. Minsan kasi tinatanggap na lang natin na traffic, hindi naman dapat. Opo, tama dapat sir. Talaga may solusyon naman. Alam mo yan, di ba? Yes, sir. Yes, anyway, sir. Bong, mabuhay ka, mabuhay po ang IC. Sige lang Christmas season, traffic kasama ko yan, pero hindi dapat. Yes, salamat po. Maraming salamat, Sir Tim. Yes, yan sir. po, nakasama Salamat po natin si former GM ng MMDA, USEC team or boss.